guys! Welcome again to Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is sticker label, which is yun yung mga dinidikit sa notebook ng mga anak nyo o ng mga estudyante, sa libro, sa pencil. May name, may section, and then may teacher's name. So yun yung gagawin natin guys. So pwede rin nyo rin naman ilagay na yung subject. Pero for this video tutorial, ang gagawin natin is yung name lang, yung section, at saka yung teacher's name. So ipapakita ko sa inyo sa susunod kung paano naman gumawa ng sticker label lang kasi iba yung size nun. Ito kasing size na gagawin natin is pang sticker label ng name, section, at saka teacher's name. So by the way guys, ang size pala nito is 3.4 yung width niya, yung lapad. Tapos yung height niya is 2 inches. Pares po yan sila inches, no? Okay, so let's start. So, ang naisip kong gawin ngayon na character is si Frozen. So, since, or si Frozen and Kurumi ang gagawin natin. Since sila lang yung available na nandito sa uploads natin na files dito kay Canva. So, una ang gagawin natin is si Frozen. So, mag-search muna tayo dyan guys ng snowflakes. So, kasi yun yung gagawin nating pinaka-background. Diba si Frozen may snow sila? So, yun yung gagawin natin. Pwede din naman Hello Kitty, pero wala yata akong na-save na Hello Kitty dito guys. So, yan. Kita ba? Parang wala pa, no? Bakit hindi siya nakikita? Delete natin ulit. Bakit hindi niya nakikita? Wait lang, hanap pa tayo ng iba. Maganda yung ganito kasi maliliit lang siya. So, mag-see more tayo. Wala siyang see more like this. Ito. Para makakita pa tayo ng madami. Pero maganda to, kaso lang hindi talaga siya nakikita, no? So, X na yan. Bakit hindi siya nakikita? Try natin magpalit muna ng background color. Gawin muna natin itong blue. Ayun, white pala kasi siya guys. Kaya naman pala. So, okay, gawin natin yan. Pwede kaya natin itong gawin pinaka-background o hindi. So, parang ang gagawin natin dyan is lalakihan na lang natin sila. Tapos i-duplicate na lang natin para dito naman yan sa... Ayan, so okay na yan. And then after that guys, kailangan natin silang ilak. Kasi pag hindi natin nilak yung mga background na nilagay natin, masasama natin sila sa pagka... Yun, magagalaw din natin sila kapag nag-add tayo ng ibang object. So, para mas mag-steady lang sila dyan. So, lock natin sila. Okay? Ayan. So, lock na sila. Kahit anong gawin nyo, hindi na yung magagalaw. And then, after that, gagawa tayo ng ganito. Kailangan natin ng ganito. Ito. Yan. Kailangan natin to. Pero kailangan natin palitan yung kanyang kulay. Ang pangit lang dito is, hindi natin siya, ayan, mamumove. Malalakihan lang natin siya ng ganyan. Okay na pala. Gusto ko sana yung na-adjust din yung dito sa gilid. Nakita nyo, ito lang, dito lang tayo sa, itong apat lang ito yung pwede natin pag-adjust. Hindi natin siya mahahabaan, ma-adjust yung lapad niya. Yung height lang. And then, papalitan natin ng kulay. Palit tayo ng color. Lagyan muna natin siya guys ng outline. Ay hindi, papalit muna tayo ng color kasi hindi na natin siya mapapalitan ng kulay kapag nag-edit na tayo or nag-add na tayo ng effects. So, change color muna tayo into ganitong kulay. Or, i-add natin ngayon si Elsa para makuha natin yung color ng character na ilalagay natin. So, kailangan natin i-add si Elsa. Ito pala yung mga ginawa ko last time. Wait lang, hanapin natin. Yung laptop ko, lagi nang mabagal. Hindi ko alam kung bakit. Anong problema. So, may Kurumi pala ako dyan. May Snow White. Ah, okay. May Frozen. Madami akong inad na Frozen dito, guys. Ay, may Hello Kitty din pala tayo. Ayan, si Frozen. So, pwede na natin siyang gamitin. So, for example, ito gagawin natin. I-background remover natin siya. So, yung kulay ni Frozen, or ni Elsa, kailangan natin siyang ma-apply dito sa page, pati sa mga elements na nilagay natin. So, ang gagawin nyo guys is, apply colors to page. Oh. Stop. Para naman itong naging stars. Diba, ang bilis ng laptop ko at naiinis ako. So, okay na yan. Ang gagawin na lang natin, guys, pindutin nyo itong inad nyo na itim, then color, then lalabas naman si Elsa. So, click na lang kayo kung ano yung gusto nyong kulay para sa kanya. Okay? And then after that, nabawasan natin yung kanyang transparency. Okay? And then, i-add natin ngayon si Elsa here. Ayan, dyan si Elsa. And then, another here naman din. Sa kabila, si Elsa. I-flip lang natin siya para kunwari magkaharap sila. Ayan. So, pwede pa natin siya lakihan, guys. Huwag niyo isipin na sobrang laki na ito, guys, kasi ang size niya, ipinakita ko na sa inyo. So, alis natin to para sure na magkasing laki sila, i-duplicate natin itong in-adjust natin na size, then flip horizontal. Okay? And then, after that, mag-add tayo ng line. So, para saan ba yung line? Kasi doon nakalagay yung mga names. Ayan. Bawasan natin to kasi masyado siyang makapal. Okay. So, dito yung name ng bata o ng estudyante. Then, add.
So maybe this is the section and grade, and then this is for teacher's name, for their teacher's name. Ayan, okay, then mag-add tayo ng text. Siyempre, wala na tayong ilalagay na name dyan. Ang ilalagay lang natin is name, yung word na name, kid's name, child's name. Okay, then adjust tayo for size ng font. Duplicate nyo yan, section and grade. Grade and section. Tapos duplicate again for teacher's name. Ayan, so ganyan na siya kadali guys. Tapos, pwede kayong maglagay o magbago ng font. Pero mas maganda kasi yung mga font na nababasa. So maganda tong glacial indifference na font. So change on na natin. So pwede nyo naman din alisin yung kanilang boldness. Yan, yung kapal. Pwede nyo alisin yung kanilang kapal. Ayan, so meron na tayong very simple lang. So try natin mag-add pa ng snowflakes sa gilid. Kung hindi siya ma-over sa design. So, tingin tayo sa graphics. So, let me check kung pwede pa tayo mag-add ng mga snowflakes like that. Ay, ang cute. Pero wag na, hindi na siya, hindi na. Ito pala, sabi ko i-edit pala natin siya. Lalagyan natin ito ng outline. So, tayo siya shadow, then outline. Ang gagawin natin outline dyan is white. See? Pwede din natin siyang kapalan. O, yan. Diba ganda? So, try natin din si Frozen, o si Esla. Ano ba Esla? Ako ng Esla. Si Elsa na malagyan din ng outline. Tignan natin kung white din yung outline niya. What would it be? Oh, ang ganda. Okay. Ayan. So, meron na tayong Frozen. Then, next is, yan tayo ng page for Kurumi naman. So, Kurumi. So, dapat ang color nito is violet. So, kunin muna natin sa upload si Kurumi. We need to get Kurumi first. Kurumi na. Alam nyo, ang benta kasi nitong Kurumi na to ngayon, guys, no? So, ganitong ginagawa ko dyan. Then, mag-change tayo ngayon ng color based dito kay Kurumi. So, makikita nyo naman yan dyan sa photo color. Or, ganyan ka violet. Or, ganito. And then, itong si Kurumi na to, aalisin na natin siya. Kasi hindi naman siya yung kailangan natin. And then, gawa tayo dito. Hanap tayo dito ng mini heart. Mini heart pattern. So, yun naman yung gagawin natin pang background. Ang cute naman nito. Maganda sana yung wala siyang background. Try natin ito i-background remover. Ay, ayun, ang ganda. Kaya natin itong i-ano. Hindi natin siya ma-replace pa. Maganda to guys, ganyan lang siya kaliit. Tapos mag-duplicate lang tayo. Oops. Duplicate natin siya dyan. And then, isa pa. And then, isa pa. Then, after that guys, kailangan natin silang i-group together. Then, saka tayo mag-duplicate. See? That is what I told you. Okay. Nakita nyo, nagdidikit yung mga pattern. Nice. Okay. And then after that guys, kailangan din natin silang i-lock. I-group, and then need natin silang i-lock. Yan. Tapos kailangan ulit natin mag-add ng ganito. Or, ng ano na lang, ng square. Square with edges. Square with curved edges. Ito naman talagang aking phone. May emergency ba? And then, okay, hanap tayo ulit. Gawin natin ay square na lang. Ayan. Mag-add tayo na. Lakayan natin siya. Ayan o, ganyan kasi sana yung gusto kong mangyari dun sa inad natin kanina kay Frozen. Kasi parang hindi siya mangyayari. And then after that guys, yung kanyang transparency. Palitan pala natin na ng medyo very light gray lang. Light gray, light violet. Okay? And then after that, mag-a-add na tayo na sa upload natin ng Kurumi. Ito yung gusto kong gamitin. Background remover natin siya. Ayan. See? Ito guys, kailangan muna natin siyang doblehin. Wait lang. Pasok muna natin si Kurumi. Doblehin pala natin to para magkaroon siya ng pinaka-outline niya. Oh, wait lang. Bakit nawala? Alisin muna natin siya. Kapalan muna natin yung transparency niya. Mag-add pa tayo ng isa pa. Then, adjust tayo ng kulay. Ito, yung is nasa ilalim is gawin natin siyang white. Kailangan white siya. Ayan, okay. Kasi yan yung magsisilbi nating pinaka-outline.
Pero, kailangan natin siyang bawasan ng transparency. Right? Tapos, ito din. At palitan natin siya ng color pink. Yung nasa yung unang nilagyan natin siya ng corn. Ito, lagyan din natin siya ng corn. Then, palitan natin yung kanyang borderline na, ay, dapat pala nag-borderline na lang tayo, no? So, alisin na natin pala to, guys. Sorry, nakalimutan ko. Pwede pala yun. Yung borderline niya, gawin natin puti. Tiyang! Tapos yung transparency niya, ay ito pala natin, very, very light. Okay. Then, saka na natin i-add ngayon si Chromie. Then, background remover. Ayan, okay na yan. Lagay natin siya dito, oh. I-duplicate natin siya. Sorry guys, maingay. Maingay talaga dito sa amin eh. Ayan, kunwari sila yung mga mag-friends, no? So, kailangan natin silang i-group. Para ma-adjust natin sila together. Ayan. Tapos, ilagay natin sila sa back. Send to back. Cute. Okay. And then after that, ay, hindi pala natin sila pwede send to back talaga. Wala kayo sa layer, dapat dito lang siya sa likod niya. Ayan. O, diba? Okay. Tapos, guys, i-ano lang natin ito. I-duplicate na lang natin. Then, duplicate. At ilagay natin siya dito sa center. Kailangan naka-center. Yan. And then, nasa sa inyo kung gusto nyo. Bakit ganyan? Ayan. So, nasa sa inyo guys kung gusto nyo pang mag-add ng iba pang design or hindi. So, ganyan lang guys kadaling gumawa, no? Practicein nyo yung pagiging creativity nyo guys. Kahit hindi kayo naka-pro account kay Canva. O, diba? Tapos maganda na yung mga gagamitin yung color sa background, dun sa i-adding yung mga elements or object is kasing kulay mismo ng theme or ng character na gagamitin nyo. For example, si Frozen, blue, white, something ganyan. So, dapat ganun din yung kulay. So, dito rin naman kay Kurumi, ganun din. Yung line nga guys, pwede natin siyang palitan ng white eh. Diba? Pero parang mas attractive siya sa black. So, i-black na lang natin siya. Yan. So, meron na tayong sticker label. So, pwede nyo itong pagkakitaan, pwede nyo itong gawing extra income, lalo na kung ikaw ay full-time mama, estudyante na gusto mag-earn kahit papano, at pwede nyo itong i-add as your digital products, no? So, gumawa kayo ng madaming pattern, or madaming character, or madaming design, then pwede nyo siyang ibenta ng isang buuhan na editable para yung mga magiging customers ninyo, sila na yung mag-e-edit, no? Pwede din naman na i-message nyo sila na kayo lang yung pwedeng mag-edit. So, ganun lang kasimple yun. Then, maghahanap na lang sila ng kanilang kakilala ng mga printer or mga trusted nila na printing shop. So, kung may printer naman kayo sa bahay ninyo, kahit yung mga simpleng printer lang, so pwede nyo itong ibenta sa mga kakilala ninyo o sa mga kaibigan ninyong mami, pwede nyo rin gawing pang gift sa mga estudyante, lalo na may mga graduate ng daycare, kinder, grade 1, and magagamit kasi ito. Kasi diba, uso ang kumuhaan ng gamit sa school. So, para sure lang, so dikitan natin ang sticker, name, label, yung kanilang mga gamit. So, yun lang guys. Thank you again for watching. See you to our next video tutorial. Bye! Ingat!